Suspendido pa rin ang operasyon sa General Santos City Airport International Airport dahil po sa pinsalang dinulot ng malakas na lindol sa Mindanao. At live mula sa Pasay City, may express report si Gerard de la Peña. Gerard, kamusta ba ang naging assessment ng mga opisyal dyan sa Gensan Airport? Alam mo, Ruth, matinding pinsala nga ang inabot nitong General Santos City Airport nang dahil dito sa lindol. Kaya naman maraming mga flights ang kanselado sa ngayon. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ay maraming bintana ang nabasag, nasira ang mga pader at pati parte ng mga bubong at kisame ay nagbagsakan din. Hindi raw maipapagamit ang terminal sa ganitong estado. Susuriin din daw ang structural integrity ng terminal para malaman kung ano pa ang mga dapat kumpunihin dito. Sa ngayon ay may mga ibinabang notice to airmen ang CAAP na nagsasabing hindi pa maaaring magamit ang paliparan hanggang sa June 11. Pero ayon sa Department of Transportation, mukhang aabuti na mahigit isang linggo bago magamit o mapagamit sa commercial operations ang airport ng General Santos. Sa ngayon, tanging military at humanitarian flights muna ang pinapayagan sa paliparan. Kaya para sa araw na ito, kanselado ang 63 flights papunta at paalis sana ng General Santos. Ang apektado rito, 1,751 passengers. Ang mga pasaherong ito pinayuhang gamitin na lamang ang Davao International Airport o ang airport sa Cotabato. Magbibigay naman daw ng special permit ng DOTR para sa mga bus na maghahatid sa pagitan ng Davao International Airport at sa mga airport ng General Santos at Cotabato. Ruth, ayon sa mga personnel dito sa NAIA, kahapon talaga yung napakahabang pila ng mga pasahero na nagpapareroute o nagpapapalit ng kanilang ticket na sana ipapuntang General Santos pero inilipat nila doon sa Davao o sa Cotabato. Ayon sa Cebu Pacific ay kinancel muna nila ang flight nila hanggang bukas at ang Philippine Airlines naman ay kanselado yung mga flights hanggang sa June 11. Pwede naman daw magpareroute o magparebook ng libre o pwede ring refund o kaya ipalagay yung kanilang pondo sa isang travel fund. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.